Japan B-League. Maghihigpit na nga ba sa mga Asian quota players dahil sa magiging bagong sistema nito? At mga Pinoy players pinangangambahan na mabawasan pag nagsimula na ang bagong season ng B-League. Tara mga idol, pag-usapan natin ang bagong balita na yan. Pero bago yan mga idol, pindutin lang ang subscribe button para updated ka sa latest basketball news and highlights. Isa na namang malaking pagbabago ang ipatutupad ng Japan B-League bago magsimula ang kanilang 11th season this year. At para sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga sumusubaybay kina Dwight Ramos, AJ Edu, Ray Parks Jr., Francis Lopez at iba pang Pinoy imports, malaking usapin ito dahil maaaring makaapekto ito sa kanilang playing time at maging sa recruitment ng mga susunod pang Filipino players. Ayon sa report, target ng B-League na baguhin ang roster rules bilang paghahanda sa bagong era ng liga. Layunin nitong magkaroon ng mas balanse at mas competitive na competition habang patuloy na pinapalakas ang kalidad ng basketball sa Japan. Isa ito sa mga hakbang ng liga para manatiling isa sa pinakamalalakas na professional leagues sa Asia at makahikayat pa ng mas maraming world-class talent. Pero ano nga ba ang magiging bagong rules at adjustment ng Japan B-League? Target nilang makahikayat ng maraming foreign players na maglaro sa kanilang liga. Ibig sabihin pwede ng 3 imports ang magsabay-sabay na maglaro per game. It's either 3 foreign players, pwedeng American, Australian o European players ang pwedeng ipasok ng mga team ng sabay-sabay. Kaya naman para sa iba, mukhang mababawasan na ng bahagya ang playing time ng mga Asian quota players. Pero correct me if I am wrong mga idol, no? Ganyan kasi ang pagkakaintindi ko na 3 Western players ang pwedeng sabay-sabay maglaro. With addition lang ng isang Asian quota players at isang Japanese player ang pwedeng gamitin ng magkakasama. Para naman sa Pinoy players, hindi ito maganda sa isang banda. Pwede kasing kumuha na lang ng 3 imports ang isang Japanese team and what if makikiagaw pa ng posisyon ang isang import sa ating Pinoy player, di ba? Panigurado mas pipiliin ng isang Japanese team ang point guard na mas athletic na may shooting at sentro na Malawem Banyama kaysa sa Pinoy players na medyo mas mababa ang kalidad ng laro. For sure, magiging problema yan sa future at hindi natin alam na baka mas marami ng Western players ang maglaro sa Japan sa bagong rules at sistema na ipapatupad nila. Target daw kasi ng Japan na maging number 1 league sa Asia at ikalawa sa pinakasikat at pinakamalaking liga sa mundo, ang NBA. Kaya naman sa bagong rules na ilalabas nila, asahan na magiging hot destination ng mga Western players ang bansang Japan, lalo na pag nagsimula na ang kanilang season this year. Para sa'yo idol, makakaapekto kaya ang bagong rules nila sa mga Pinoy players? Dapat na bang ayusin ng PBA ang liga nila dahil nauungusan na sila ng Japan pagdating sa kalidad ng liga at mga players? Hi guys! Kung naghahanap ka ng legit Gilas jerseys, marami tayong partner stores ang nagbebenta niyan. All you have to do is i-click lang yung link sa gilid ng mga video at magpa-pop na yung mga stores sa gilid. Get yours now guys at huwag kalimutan mag-subscribe kay Overdrive Highlights.